Hanggang sa makita ng babae ang bagong CEO ng kumpanya. Tsaka niya lang napagtanto na ang lalaking modelo na kanyang nakatulog kagabi ay ang CEO pala ng kumpanya. Kaya naman bigla siyang nahiya at umiwas ng tingin. At hindi makatingin ng diretso sa kanya. Kasi nga isang araw lang bago iyon, pumunta ang babae at ang kanyang fiancé sa ospital para sa prenuptial exam. At pagkatapos maghintay ng resulta, dahil sa kapabayaan ng nurse, ang natanggap niya ay resulta ng pagsusuri na siya ay baog. Nang makita ito ng kanyang kasintahan, ay sinampal niya ito agad. At sinabing hihiwalayan na siya at hindi sila papayag na magpakasal sa isang babaeng hindi makakapag-anak. Pagkatapos ay umalis na siya nang walang lingon-lingon. Nang makita iyon, dali-daling hinabol siya ng babae. Nang mga oras na iyon, dumating na rin ang tiyahin ng babae at agad na tinanong kung ano ang nangyari. Ang lalaki sa inyo ay parang manok na hindi ng itlog. Ibalik ninyo agad ang pang-abot at isama ninyo na siya. Nabahala ang tiyahin nang marinig na ibabalik ang pang-abot. Sabi niya, tiyak na iuwi niya ang babae para mapaayos ng mabuti ang katawan nito. Sinisi rin siya ng tiyahin ng walang pag-iisip at pinagalitan ang babae. Pinagbilinan siyang suyuin kaagad ang nobyo. Nangyari pala na maaga nang namatay ang mga magulang ng babae. Mula pagkabata ay inalagaan siya sa bahay ng kanyang tiyo. Nang lumaki siya, pinilit siya ng kanyang tiyo na makipag-asawa sa mayamang pamilya na si Wen. Ngunit hindi inaasahan dahil sa isang pagkakamali ng doktor, kaya nasira rin ang nalalapit niyang kasal. Siyang dating inaalagaan at pinahahalagahan, ngayon ay naapakan na. At ang kanyang mapapangasawa ay lubos na nagbago ang ugali. Ang sasabihin niya ay puro panlalait at pananakit. At sa huli ay umalis ang kanyang tiyahin na galit. Ngunit ito ay lubos na nagbago sa kanyang kapalaran. Nang mga sandaling iyon, nakita ng babae ang isang gwapong lalaki sa gilid. Iniisip niya na baog naman siya. Dahil sa sobrang inis niya, naisipan niyang maghanap ng lalaking mapaglalabasan niya ng sama ng loob. Malakas ba? Makikipagtalik ako. Tunay ngang maganda ang itsura ng lalaki. Pero walang silbi. Agad na nagalit ang CEO nang marinig iyon. Walang ano-ano'y dinala niya ang babae sa hotel. Nang magising siya kinabukasan, handa nang umalis ang babae dala ang kanyang bag. Ngunit bigla siyang hinailan ng CEO at pinilit na ibigay ang kanyang numero. Ngunit mariin namang kumuha ng 200 piso mula sa kanyang bag at ibinigay bilang tip at sinabihan pa niya ito na 200 lang ang halaga dahil sa hindi magandang serbisyo. Pabalik na lang siya at mag-ensayo pa. Wala na silang susunod na pagkakataon. Pagkatapos ay lumingon at dumiretso na sa opisina para magtrabaho. Ang CEO na napagkamalang male model ay napatawa na rin ng husto. Nakita niya ang 200 piso at natawa na lang siya. Naisip niyang ang babae ay nakakatuwa. Pagkatapos ay agad siyang tumawag sa kanyang assistant. Papuntahin mo siya agad para bilhin ang kumpanyang pinagtatrabahuan ng babae. Kasunod noon, handa na rin siyang bumangon at umalis nang. Nakakagulat niyang matuklasan na ang babae pala ay first time. Lalo tuloy siyang na-interested sa babae. Pagkatapos ay pumunta siya sa kumpanyang kakabili lang niya. Pero ang tingin niya ay nasa babae lang. Pero ang babae naman ay halatang nahihiya. Ngunit isang buwan ang lumipas, ang babae, bigla akong nakaramdam ng pagduduwal. Anong nangyari sa iyo? Parang lagi na lang akong nasusuka, baka buntis ka. Biglang naalala ng dalaga ang gabing iyon kasama ang CEO. Posible kayang buntis nga ako. Tapos naalala ko pa ang sinabi ng doktor na baog daw ako. Kaya naisip ko na baka sama-sama lang ang tiyan ko. Pero dahil hindi siya mapakali, bumili pa rin siya ng pregnancy test para subukan. Ngunit sakto namang dumating din ang CEO doon. Habang papunta na sana ang babae sa banyo para mag-test, hindi sinasadyang nabangga niya ang CEO. Dahil sa pagkapahiya, dali-dali niyang tinulak ang CEO. Ngunit hindi sinasadyang nahulog niya ang pregnancy test sa sahig. Magandang araw po, Chairman. Anong maganda? Hindi ba sinabi mong hindi maganda ang trabaho ko? Nahihiya siyang tinakpan agad ang bibig ng presidente. Natatakot siyang marinig ng iba ang sikreto niya. Ngunit pagkaalis ng babae, nahanap ng presidente ang nahulog niyang pregnancy test. Doon niya biglang na-realize na dahil lang sa isang beses na iyon, malaki ang posibilidad na nabuntis na ang babae. Kaya agad siyang tumawag sa kanyang assistant at inutusan ng assistant na ayusin ang medical check-up ng lahat ng empleyado ng kumpanya. Ang totoo, gusto lang niyang malaman kung buntis ang babae. Pagkatapos ay bumalik siya sa opisina maya lang. Ngunit tumawag ang ina ng presidente at sinabing may inayos siyang mga babae sa isang club para sa kanya at sinabihang pumunta siya pagkatapos ng trabaho para tingnan kung may magugustuhan siya. Dahil pala matagal na siyang pinipilit pakasalan ng kanyang ina. Malapit na siyang magtatatlumput taon. Wala pa ring girlfriend. Ang tanda-tanda na niya. Kailan kaya siya magkakaapo? Baka nga. Malapit na kayong magkaapo. Iyan ang sabi mo ah. Huwag mong lokohin ang nanay mo. Paano ko naman po kayo lolokohin? Sige po, mauna na kayo. Bumili na lang po kayo ng damit ng anak o kaya naman po ng mga gamit sa amusement park. Buntis nga pala ako. Dali.
Bilhan mo ako ng 2 ticket sa Children's Mall. Tapos, bumili ka pa ng madaming ticket sa amusement park. At saka gatas din. Mga diaper at iba pa, kailangan yan ihanda. Kailangan din pumunta sa North America. Bumili ng maraming gold bars para maibalik kahit sino pa ang mahirapan. Huwag lang ang anak. Oo. Samantala, ang babae naman sa kabila ay pumunta sa banyo, at doon niya napagtanto na hindi niya alam kung saan niya nailagay ang pregnancy test. Nang mga oras na iyon, dumating ang kasamahan niya, at sabihin mo sa kanya na may schedule na medical check-up ang kumpanya ngayon. Paupunta mo siya agad. Natuwa naman ang babae nang marinig ang tungkol sa medical check-up, pero biglang lumapit ang babaeng may masamang intensyon at nagsalita ng may pakunwari. Ang medical check-up daw ay para maiwasan ang mga taong may magulo ang buhay pag-ibig. Para daw maiwasan ang mga kung sino-sino na gustong pumasok sa kumpanya. Kaya daw kailangan ng medical check-up para hindi madumihan ang kumpanya. Pero hindi siya pinatulan ng babae. Matapang na sinagot niya pabalik, ngunit agad ding lumabas ang resulta ng kanyang medical check-up sa ospital. At ipinaalam din ng doktor sa kanya ang magandang balita na siya ay buntis, na siyang ikinagulat niya ng husto. Hindi ba't para i-check ang kanyang infertility? Ngunit sinabi sa kanya ng doktor na dahil sa kapabayaan ng nurse noon, kaya siya nabigyan ng maling resulta. Madali pala siyang mabuntis. Lubos na ikinagulat ito ng dalaga. Habang naguguluhan siya kung ano ang gagawin, bigla niyang naisip na hindi dapat ituloy ang pagbubuntis. Kaya naman agad niyang pinagawa sa doktor ang pag-aayos ng schedule para sa operasyon sa susunod na linggo. Lubos din ang pagkagulat ng doktor nang marinig ito. Sabi niya, malusog naman ang bata. Sigurado ka ba sa gusto mong operasyon? Kitang-kita naman ang pagiging tiyak ng dalaga. Kaya naman inischedule na lang siya ng doktor sa susunod na linggo. Ang dahilan kung bakit pinagpapalaglag ng dalaga ang bata ay dahil hindi niya kayang bigyan ng magandang buhay ang bata. Ngunit ang babaeng may masamang intensyon sa gilid ay lumapit. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha nito. Kaya sinadya pa niyang saktan ito sa pananalita. Buntis ka nga ba talaga? Nang mga sandaling iyon ay itinago ng dalaga ang resulta ng pagsusuri sa kanyang likuran. Pribado ito, bakit ko pa ipapakita sa inyo? Pero mas lalo silang nag-iinit kapag mas nag-aalangan ka. Lahat ay mausisa at nagchichismisan. Baka nga buntis siya. Nang mga oras na iyon, dumating ang CEO. Nakita iyon ng babaeng may masamang intensyon. Agad niyang sinumbong ang babae sa CEO. Pero bago pa man niya matapos ang sasabihin niya, isang salita lang ng presidente, tapos na. Napahiya siyang umalis. Nang makita ng presidente ang babae na itinatago ang papel sa likuran niya, nagsisiguro siyang buntis ang babae. Pagkatapos ay pumunta siya sa doktor. Tunay ngang buntis ang babae ayon sa resulta ng pagsusuri. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng doktor, nakaschedule na ang babae para sa abortion sa susunod na linggo. Aba, nag-aalala siya ng husto. Aba, naglakas loob siyang ipalaglag ang anak ko. Huwag mong gagawin iyon para sa kanya. Opo, Sir Ho. Hindi ko akalain na ang anak ni MS, Wen, ay anak pala ng pinakamayamang pamilya sa Hong Kong. Ang pinuno, si Ho Yan Wang. Buti na lang at hindi ako nakagawa ng malaking kasalanan. Ipaalam sa lahat ng ospital sa Jiangling. Walang sino man ang maaaring mag-opera kay Wen Shuyi. Huwag payag ang operahan siya. Mag-assign ng mga taong mag-aalaga sa kanya ng mabuti. Di nagtagal ay dumating ang babae sa ospital para sa abortion. Ngunit nang makita ng doktor ang medical record ng babae, agad siyang nanlamig. Sabi niya hindi kaya ng ospital nila ang operasyong iyon para makapunta siya sa ibang ospital. Ngunit hindi inaasahan na nagpunta ang dalaga sa lahat ng ospital sa buong lungsod. Subalit walang ospital na pumayag na bigyan siya ng abortion. Habang nagtataka siya sa sobrang laki ng lungsod at dami ng ospital, kung bakit wala ni isa mang ospital ang gustong magsagawa ng abortion. Tumatawag naman ang tiyuhin niya sa telepono at pinauuwi siya agad. Agad namang umuwi ng tahimik ang dalaga. Nagmamadali pala siyang tawagin ng kanyang tito pauwi para ipakasal siya sa kanyang dating kasintahan na ayaw na sa kanya dahil hindi siya makapag-anak, pero ayaw na ng dalaga ngayon. Kaya sinabi niyang buntis na siya at hindi na niya ito mapapangasawa. Buntis. Imposible. Hindi ka babaog. At noon, hindi mo ako hinahayaang mahawakan ka. Ang bilis naman. Nabuntis ka na agad ng anak ng ibang lalaki. Wen Xiao, huwag kang mag-alala. Pipilitin nating ay pa-abort niya ang bata. Tungkol naman sa bigay sa kasal, bibigyan kita ng mas mura. Okay lang ba sa'yo? Wala namang problema. Hindi ko pa naman naranasan ang isang buntis. Tikman natin ngayon. Maganda rin naman yun. Umalis ka na. Ayaw mong makinig, bahala ka. Bakit biglang umiinit? Abat susubukan mo pa akong takasan. Sasabihin ko sa inyo. Ang nasa sinapupunan ko ay anak ng pinuno ng mga ho sa Hong Kong. Kung sakaling sasaktan ninyo ako at ang anak ko, hintayin mo na lang ang kapahamakan mo.
Sino ba ang hindi nakakaalam na ang pinuno ng mga WoW ay isang taong makapangyarihan na hindi kailanman nanlalandi ng babae, natuto ka pang magsinungaling. Wo Yanchen, tulungan mo ako, at naglakas loob ka pang magsumbong sa kanya. Wen Shuyi, nasaan ka nag-aaral? Anong nangyari? Nanay. Baka nasa panganib ang manugang ko, samahan ninyo akong pumunta roon. Opo. Tingnan natin. Sino ang mangangahas na saktan ng manugang ko? Wen Shuyi, gusto kita, yung masungit mong ugali, iba sa mga masunerang babae. Bitawan mo ako. Binata Wen, nandito kami ngayon. Gawin mo ang gusto mo. Ang cute mo naman, nang ahas ka pang kagatin ako, parating na si Wo Yanchen. Aray ko, si Wo Yanchen pa. Yun naman ang Hong Kong, tatapakan lang ang paa, mabubura na ang isang angkan. Mapapansin ka kaya? Huwag ka nang mangarap. Sumunod ka na lang ng maayos kay Sir Wen, para naman mabawasan ang paghihirap mo. Sa aking kama. At may gana ka pang mangarap ng ibang lalaki. Pagsasaya-sayahin kita ng husto, iligal po ang ginagawa ninyo. Pinatay ko siya. Hindi ka na darating, Wo Yanchen. Ang babae ko, inahas mo pa. Kamusta ka na? Wo Yanchen, dumating ka rin sa wakas. Ikaw pala ang cute na yun. Hindi mo ba alam kung sino ang tatay ko? Ang lakas ng loob mong agawan ako ng babae. Hindi kami basta-basta. Ito ang Jiang Ling, ang panganay na anak ng pamilyang Wen, Wen Jing. Ang pera ng mga Wen, kayang-kaya kitang patayin agad-agad. Sinasabi ko sa'yo, lumuhad ka na at humingi ng tawad kay Sir Wen. Magpakumbaba ka. Anak. Anak, anong nangyari sa'yo? Huwag kang matakot. Mamaya, walang mang-aapi sa'yo ulit. Huwag ka munang magsalita, ihahatid kita sa ospital. Li Yuan, sa loob ng 3 minuto, sisirain ko ang kumpanya ng mga Wen. Paano nga ba? Sinaktan nila si Wen Shuyi. Paparatingin natin silang magsauli ng doble. Wala ni isa ang dapat makaligtas. Opo. Huwag kang aalis. Sa'yo pa lang ba? Maglalakas loob kang bastyusin ang ginang. Isang simpleng cute lang naman. Anong akala mo sa sarili mo, boss? 3 minuto lang, nalugi na ang pamilya Wen. Nakakatawa. Anak ka nang, anong klaseng tao ba ang iyong nakagalit? Lahat ng proyekto ng Wen Corporation, naputol na ang pinagkukunan ng pondo, nalugi na tayo, ano? Makinig kayong mabuti, ang amo ko, ay ang pinuno ng angkan ng mga WoW sa Hong Kong, si Wo Yanchen. Kayong lahat sa buong Jiangling, ang pinagsamang yaman ng lahat ng mga mayayamang angkan, ay hindi man lang umabot sa isang maliit na bahagi ng kayamanan ng mga WoW. Ang cute na si Wen Shuyi, bugbugin mo ako ng husto. Gising na. Kumusta ka na? Ayos lang ako. Salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Ipaliwanag mo nga. Bakit mo pinatay ang mga tauhan ko? Hindi naman iyon sa iyo. Ano ba ang pakialam mo? Susubukan mo pa akong lokohin. Nakasulat na malinaw sa resulta ng DNA test na ito, na siya nga, ang anak ko, ako si Wo Yanchen. Ano naman ngayon? Wo Yanchen, ayoko nang magkaanak ngayon. Bakit? Napakahirap ng kalagayan ni na mama at papa. Sinakop ng mga tiyuhin at tiyahin ko ang kumpanya nila, kahit na nabili mo na ito ngayon. Mga shareholder pa rin sila ng kumpanya. Wala pa akong kakayahang buhayin ng bata. Ang pagsilang sa kanya ay kawalan ng pananagutan. Paano kung matutulungan kita? Ano ang ibig sabihin nito? Pakakasalan kita. Huwag mo nang isipin ang pera. Pagkatapos ng kasal, ang lahat ng resource ng WoW Corporation ay magagamit mo. Tutulungan kitang alamin ang katotohanan sa pagkamatay ng mga magulang mo. Kung hindi ka pa rin mapakali, pwede naman tayong kasalang ayon sa kasunduan. Kukunin muna natin ang marriage certificate. Huwag kang mag-alala. Lahat ng gastusin pagkatapos ng kasal ay ako ang bahala. Ipapanganak muna natin ang bata. Kung sakaling ayaw mo nang ituloy ang relasyon na ito,
Pwede kang umalis anumang oras. Mukhang maganda naman ang kondisyon. Mabuti, pero ang pagpapakasal ay dapat munang ilihim. May babae pala si Jiang Ling, at ayaw pang ipakilala sa akin. Mabuti. Pakasal, tapos magkaanak agad. Ang partner pa ay mahina ang katawan. Ang dali lang kayanin si Wo Yanchen. Laking kita ko nito. Ate. Ate. Nakatunganga ka dyan. Sumakay ka na. Wow ye, saan po tayo pupunta? Mag-asawa na tayo. Tawag na lang sa akin. Ang manugang. Na anak ko, nakita na rin kita sa wakas. Ang batang ito sa amin, itinago kanya ng husto. Tita. Tita pa rin ang tawag mo. Nanay, halika na, bilisan mo. Tingnan mo, nandyan na ang mga regalo mo. Inihanda ko to para sa'yo. Magandang araw po, senyor at senyora. 20 mamahaling sasakyan. At 10 hanay ng mga alahas na Cartier. 1,000 troy ounces ng ginto. 10 pribadong eroplano. Tingnan mo nga, anak, may gusto ka ba? Ma, ang dami naman ito, hindi ko kaya. Kumpara sa baby mo sa tiyan, wala itong halaga. Kaunting handog lang ito ng mama mo. Ang kuripot naman ng anak ko. Sa wakas, nakapag-itlog na rin. Tanggapin mo na. Huwag mong hayaang malaman ni mama na tayo ay pakikipag-asawa sa kontrata. Salamat po, mama. Opo, mama, kakauwi lang ni Shuyi. Mauuna na akong ihatid siya sa kwarto para makapagpahinga. Sige. Sige na, umalis ka na. Sige. Naiintindihan ko na, saka ako bukas. Anong ginagawa mo, Shuyi? Nakikinig ka ba? Opo. Ang mga handaan ng hotel namin ngayong Valentine's Day. Ikukwento ko sa'yo bukas ng mas detalyado. Malapit na ang Valentine's Day. Hindi ko alam kung maituturing ba kitang aking sinta. Sinta, hindi ko alam. Pero ngayon, ako'y nasa piling mo na. Pagsisilbihan ko ng mabuti ang aking amo. Huwag ka nang magpainit pa, matutulog ka na. Pupunta ako sa banyo. Hindi ko inaasahan. Ang tiis mo pala. Shuyi, bumalik ka muna saglit sa kumpanya. Tinapon na lahat ng gamit mo sa pwesto mo. Babalik na ako agad. Saan ka ba pupunta ng ganoon kadali? May importante akong pupuntahan sa kumpanya. Isalansan mo lahat yan sa loob ng bag. Itapon mo na lahat sa basurahan. Luo Ching, huwag kang masyadong lumagpas sa hangganan. Saan naman ako lumagpas? Hindi lang itapon. Sisirain ko pa. Bakit mo naman itatapon ang mga gamit ko? Sa wakas, hindi na ako magpapanggap na mabait sa kumpanya. Ayon sa patakaran ng kumpanya, 2 araw na pagliban ay automatikong pagpapalis. Ilang araw ka nang hindi pumapasok dahil sa pagbubuntis mo. Bakit ka pa nananatili sa kumpanya? Basta, mahirap na makahanap ng trabaho ngayon. At ikaw, na walang kakayahan. Wen Shuyi, ayaw mong magtrabaho tapos gusto mo pa ng sweldo. Nanaginip ka. Huwag mong isipin na dahil lang sa pagpapanggap mo noon, na umingay sa bahay ko, maniniwala na ako sa'yo. Kung sakaling buntis ka nga at anak ni Mr. Wu ang dinadala mo, imposible namang receptionist ka pa rin sa kumpanya. May mga bagong empleyado pang naghihintay na makapag-umpisa. Umalis ka na. Hay nako, ang cute mo naman. Hindi mo man lang ako pinapansin. Sir Wu, anong ginagawa ninyo rito? Sir Wu, gusto ko sanang itanong sa inyo, oras ng trabaho, anong ginagawa ninyo rito? Sir Wu, madalas lumiban sa trabaho si Wen Shuyi. Labag na ito sa alituntunin. Dapat na siyang tanggalin. Kami, inaayos lang po namin ang mga gamit niya. Basta, lagi siyang absent at nadagdagan ang trabaho ng ibang mga kasamahan namin. Buntis lang siya,
Ang arte-arte pa, hindi pumapasok. Marami na akong natanggap na reklamo mula sa mga kliyente. Dumating ako sa kumpanya, walang sumalubong. Matagal ko nang sinumite yung leave application ko. Gusto ko sanang tanungin si Supervisor Lo, saan ko naman nakuha ang pagiging absent? Sumasagot ka pa. Kailangan kitang pagsabihan ngayon. Hindi ko pa alam na pati ikaw ay makakatulong sa akin. Sinermonan ko na ang mga empleyado. Huwag na, boss. Hindi ko po iyan ibig sabihin. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Sasabihin ko sa inyo, kayong tatlo. Tatanggalin ko ang inyong performance bonus sa loob ng 1 taon at paparusahan ko kayo ng 3 buwang sweldo. Kung may susunod pang pagkakataon, diretso tanggol na. Huwag po, Sir Wu. Sir Wu, alam ko na pong nagkamali ako. Shuyi. Narinig ko kanina na, nag-suffer ka pala sa kumpanya. Pinahandle ko na kay Yan Chen yun. Susunod na kung sakaling, guluhin ka ulit nila. Sabayan mo na lang sila ng sampal. Ang manugang ng mga wow, hindi pwedeng basta-basta na lang. Magpapi sa isang jangling. Alam ko na po. Salamat po, ma. Nanay, pinapanta kita rito ngayon, para dagdagan ang ibibigay ko sa inyo para sa bahay. Bilang pang-abot, ang kasal ninyo ni Yan Chen, dapat madaliin na. Kundi, baka mahirapan ka na kung buntis ka na. Hindi ka na magkakasya sa wedding dress. Nay, napag-usapan na po namin ni Yan Chen yan. Una muna. Nay, si Shuyi at ako, kailangan nating pag-isipan ang klaseng kasalan na gagawin. Pagdating ng araw, ang buong jangling ay makakaalam. Paano pa mapapanatili ang sekreto? May katotohanan iyan. Maganda, maganda. Ito nga ay isang malaking pagdiriwang sa buhay. Dapat nga talagang pag-isipan ng mabuti. Ito. Sulatin natin. Kahit alin sa mga ito ang gusto ninyo. Nanunood po ba kayo ng mga bahay? Sige po, sumama kayo sa akin. Para sa mga kabataan, mas mainam kung malapit sa trabaho. Lubos kong inirerekomenda ang pagbili ng malalaking unit. Maganda ang lokasyon at maganda rin ang tirahan. Alin sa mga unit ang mas malapit sa Gold Group? Huwag na ninyong isipin ang mga bagay na iyan. Magaganda ang mga ari-arian ninyo. Ang mga malalaking unit na higit sa 1,000 metro kwadrado at mga bahay, lahat ay kukunin namin. Magbabayad si Yan Chen gamit ang kanyang card. Sige. Walang password. Sige po, Mr. Wow. Ginang, mapapalad po kayo. Ang iba, isang bahay lang ang naibibigay sa kasal. Kayo, pwede na kayong maging may-ari ng maraming bahay. Shuyi. Ang card na ito, gold card ito, walang limitasyon sa paggamit. Hawakan mo muna yan. Bumili ka ng damit. Ang simple naman ng damit mo. Nay, huwag na po. Sobra na po ang ibinigay ninyo. Nako, ano ka ba? Anak, tanggapin mo na. Tanggapin mo na. Unang beses ko palang maging biyenan. Sumaya ka na lang at pasayahin mo siya. Ang hiling ng manugang. Magagamit ko ba o hindi ang card na ito para mapanatag ang loob ni Mama Wow? At kasama na ang mga ibinigay ko dati. Ititipid ko na lang lahat yan. Kahit pa, magdiborsyo at isa uli kay Wow Yan Chen. Salamat po, ma. Ang bait-bait naman. Sige na. Mag-ikot pa kayo. Mauunan ako. Ako na ang bahala. Opo. Tungkol doon sa kasal. Hindi ba't nagkasundo tayong panatilihin muna itong lihim? Pagpili ng damit pang kasal, singsing pang kasal. Paano natin may hahanda ang mga yan sa oras? Kailangan ng 1 taon pataas. Sundin na lang muna natin ang gusto ni Mama. Basta't sa huli, ipinanganak na ang anak. Siguro ayaw na lang talaga ni Mama magpatuloy sa kasal. Anong nangyari? Si Manager Luo kanina, hindi ko alam kung bakit sumigaw ng malakas at sinaway ako ng husto. Si Manager Luo kanina ay pinahanap ka pa namin. Pumunta ka na, naiintindihan ko na, huwag ka nang umiyak. Ano po ang kailangan ninyo, Madam, Sir? Use Madam if female, Sir if male. Ang kape ko ay lumamig na. Pakisiguradong maiinit ulit. Kung iinitin ulit ang kape, hindi na maganda ang lasa. Magpapalit na lang po ako ng bago ninyong kape. Huwag na. Painitin mo to para sa akin. Gamitin mo ang iyong kamay para painitin. Manager Luo, nagbibiro na po ba kayo? Sino ang nagbibiro sa iyo? Painitin mo para sa akin. Hindi pa sapat. May 1 o 2,000 piso na rito. Sapat na yan para sa 1 buwan mong sahod. Supervisor Luo, hindi kayang tanggihan ni Wen Shuyi ang perang yan. Buntis na nga, hindi pa rin tahimik. Para lang naman mapalapit kay Mr. Wow. Para makapangasawa ng mayaman. Oo nga. Pag binuksan niya ang mga hita niya, ang laki na ng kinikita niya.
Kung hindi man, ako na ang hahanap ng mga kliyente ninyo para kumita pa kayo ng mas marami. Sige nga pala, Supervisor Luo, nung nakaraan, nagchismis ka laban sa akin, at yung chismis mo kay Manager Chen, hindi pa ba sapat ang bawas sa sahod ko? Wen Shuyi, ano ang ibig mong sabihin? Kung wala naman pong sasabihin si Manager Luo, mauna na po ako. Pinayagan na ba kitang umalis? Nadumihan ng sahig. Linisin mo yan. Lumuhod ka. Linisin mo ng mabuti. Supervisor Luo, buntis si Wen Shuyi ngayon. Sobrang arte na. Hindi mahawakan, hindi rin mapapagalitan. Paano kung mamaya, magsumbong na naman, ano na lang ang gagawin ko? Buntis man ako o hindi? Imposibleng lumuhod ka. Buntis ka pa naman, tapos lalapitan mo si Mr. Wow, anong klaseng pagkukunwari yan? Wen Shuyi, huwag mong kalimutan, maaga namatay ang mga magulang mo. Kung hindi dahil sa amin, mabuti na lang at inalagaan kita, kaya dapat matulog ka na sa kalye. Ipinanganak ka para maglingkod sa akin. Alam mo pala yon. Kung hindi dahil sa maagang pagkamatay ng mga magulang ko, magkakaroon ka pa kaya ng pagkakataong magyabang dito, Wen Shai. Kung hindi mo lilinisin ang kape sa sahig ngayon, umalis ka na ngayon din. Gusto mong maging aso. Ikaw na ang maglinis. Pigilan niyo siya. Bitawan niyo ako. Bitawan mo ako. Hindi ka pwedeng pumasok, bitawan mo. Ano ba ang gagawin ninyo? Ito ang bunga ng pagsalungat mo sa akin, at paglaban mo sa akin. Anong ginagawa ninyo, Sir Wo? Bakit kayo nandito? Ayos ka lang ba? Wo ye, ayos lang po ako. Siya po. Si Wen Shuyi, yung receptionist, pati maliit na bagay ay hindi maayos na magawa. Naglakas loob pang ang sumagot sa akin, ang supervisor niya. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Oo nga po, Wo ye, si Wen Shuyi, ang sanggit-sanggit at ang yabang-yabang, nang aapi sa katrabaho. Hindi siya pwedeng mapagtiyagaan, sisirain niya ang lahat, sinira na niya ang lahat. Dapat nga magpasalamat pa ako sa inyo. Walang anuman, Sir Wo, trabaho lang po namin ito. Security, palabasin nyo na si Wen Shuyi. Wo ye, hindi ganun iyon. Si Manager Luo, sinadya niyang manginis ngayon. Binuhos niya ang kape, at sinadya ring pahirapan si Shuyi. Pinapaluhod niya ito sa sahig, at pinapalamon ang natapong kape. Supervisor Luo, magdadahilan ka pa. Meeting room. Pero may CCTV naman. Wen Shuyi. At sasaktan mo pa ako sa harapan ko. Wala akong wo ye. Nagkamali po ako. Hindi ko sinasadya. Isauli mo. Wen Shuyi, pinsan ko, hindi ko sinasadya, alam ko na. Ikaw ay isang mabuting babae, siguradong hindi mo kayang gawin iyon. Ang mabait na babae ay hindi nananakit, pero ako, Wen Shuyi, nang ahas kang saktan ako. 3 sampal, sapat na ba yun? O kung hindi, dagdagan pa natin. Wo ye. Bakit mo tinutulungan si Wen Shuyi? Isa lang naman siyang ampunang hamak sa pamilya natin. Anong karapatan niyang makipagsabayan sa akin? Kailangan ko pa bang bigyan ka ng dahilan sa ginagawa ko? Lumayas ka na. Magpahinga ka muna. May inihanda ako para sa iyo. Damit at lemonada. Salamat, Mr. Wo. Kung gusto mong magpasalamat, di mamaya, gawin mo ng buong puso. May mali. Bakit ganyan ka-close kay Mr. Wow? Ano ba ang relasyon ninyo? Ano-ano ba ang pinag-usapan ninyo kanina? Anong klaseng relasyon ba yon? Kakausap lang niya ako kanina. Mga bagay lang naman tungkol sa trabaho. Ang sinabi niya, sige na, balik na tayo sa trabaho. Totoo ba yun? Tara na. Tay, nanay, binugbog ako ni Wen Shuyi ngayon. At niloko niya tayong lahat. Yung mga nanggulo sa bahay noong araw na iyon, siguradong mga artista niya lang yun. Araw-araw ko namang nakikita si Mr. Wo sa kumpanya. Wala naman siyang pinapakitaan ng espesyal na treto si Wen Shuyi. Tapos araw-araw pa siyang lumalapit kay Mr. Wo. Ang batang to. Nang ahas pa tayong lokohin. Paano kung tuluyan ngang makahiga si Wen Shuyi? Sa kama ni Mr. Wo, mahihirapan na ako sa kumpanya, lalo pat ang best friend ko, ang dalagang Lu, ay matagal nang nanliligaw kay Mr. Wo. Malamang guguluhin tayo ng mga Lu pagkatapos. Aba, ang kapal ng mukha nitong si Wen Shuyi, sumusobra na siya. Bukas, pupunta na kami ng nanay mo sa kumpanya, at pagagalitan namin siya ng husto.
Ang aga mo naman nagising ngayon. Ikaw pa naman ang chairperson. Syempre, hindi na kailangan mag-time in. Ako lang naman tong isang maliit na receptionist. Paano ako hindi pupunta? 200 kaya ang perfect attendance bonus. Sige. Ipapahatid na kita ng driver. Nasaan si Wen Shuyi? Nandito. Ano bang kailangan ninyo sa akin? Anong pinagsasabi mo? Anong ginawa ko na naman? Ayaw mo pa ring aminin. Tila determinado ka nang umakyat sa kama ni Mr. Wow. Aagawin mo ang lalaki ng iba. Ganito ba kita tinuruan? Si Wen Shuyi pala ito. Hindi ko akalaing ganito pala siya. Umakyat sa kama ni Mr. Wow. Kilala mo ang mukha, pero hindi mo kilala ang puso. Parang ang bait-bait naman niya dati. Yang mga bibig ninyo, para lang sa paninirang puri ng iba. Ano, saan naman ninyo narinig ang balitang iyan? Luo Ching. Sinisiraan ka nila. Alam mo ba kung sino ang panganay na anak na babae ng pamilyang Lu? Desidido na akong pakasalan si Mr. Wow. Kung sakaling makasakit ka sa pamilya Lu, ginawa namin ang lahat para sa'yo. Inalagaan ka namin ng maraming taon. Ito lang ba ang isusukli mo sa amin? Ginawa namin ang lahat para sa'yo. Ang sinasabi ninyong ginawa ninyo ang lahat para sa akin. Kinuha lang nila ang kumpanya ng mga magulang ko. Tapos pinagtrabaho nila ako para sa pang-eskwela ko. At gusto pa nila akong ibenta sa mayayamang pamilya. Para sa magandang kinabukasan ninyo. Nagsisinungaling ka. Umalis ka na. Bitawan mo ako. Anong gagawin ninyo? Pagdukot at pananakot ba to? Umalis na kayo. Shareholder ako ng kumpanya. Maniwala ka man o hindi, papatanggol kita agad. Mama, Papa, ano pong nangyari? Uuwi niyo na po ba si Wen Shuyi? Ching Ching, ang swerte ko naman at nandito ka. Buntis si Wen Shuyi sa ibang lalaki. At balak pang umakyat sa kama ni Mr. Wow. Ngayon na mismo, iuuwi ko na siya. At pagagalitan ng husto. Shuyi naman. Huwag mo sanang sayangin ang kabutihan ng mga magulang ko. Umalis ka. Bitawan mo ako. Sumama kayo sa amin. 2 basura. Maglalakas loob pang maghambog dito. Kayo na naman. Lalapitan ninyo pa si Wen Shuyi. Hindi pa ba sapat ang leksyon na ibinigay namin sa inyo noon? Ikaw na naman, mukhang manika. Hindi ka ba isa lang sa mga extra na inupahan niya? At gusto mo pang gumanap bilang si Mr. Wow. Umalis ka na. Ako ang isa sa mga major shareholder dito. Kayang-kaya kitang bayaran ng pera para lang mawala ka. Sabi mo extra lang ako. Kayong dalawa, wala kayong panama sa akin. Napakakaunting-kaunting lang ng inyong mga shares. Ang lakas ng loob ninyong sabihin kayo ang mga major shareholder. Ang yabang ninyo. Tatawagan ko na ang security ngayon din para ipahiya ka niya sa harap ng lahat at ilantad ang iyong panloloko. Tapos na. Tatay. Oy, Lau. May taong nagpapanggap na si Boss Wo dito. Halika ka rito agad. Palayasin mo siya. Kung hindi kita makita sa loob ng 3 minuto, magsilayas ka na. Ang tapang na. Tingnan natin kung sino ang mangangahas na magpanggap na si Mr. Wow. Siya iyon. Paalisin ninyo siya. Sir Wow. Security. Hindi ko po alam na kayo pala iyon. Paano nangyari iyon? Baka nagkakamali lang kayo. Hindi ba siya ang extra na inupahan ni Wen Shuyi? Master Wu, pakisuyo na lang po. Hayaan niyo na ako sa pagkakataong ito. Pinilit lang po nila ako. Sabi nila papalisin daw po ako. Master Wu, ilabas niyo siya. Tapos na ang lahat. Hindi ba matagal mo nang gustong malaman paano namatay ang mga magulang mo? Sa iyo ko dapat itanong yan, Tito. Ano ba talaga ang ginawa mo? Peke lahat yan. Gusto ko lang malaman kung bakit ninyo ginawa iyon sa sasakyan ng mga magulang niya. Lahat ng ito ay dahil sa babaeng ito. Gusto ko lang naman na bigyan kami ng bahagi ng aking bayaw sa kumpanya. Hindi ko inaasahan na kakampihan ako ng aking kapatid. Gusto ko lang naman siyang turuan ng leksyon. Kaya, aminin niyo na kayo ang may sala sa kanila. Kapatid mo naman siya. Paano mo nagawa? TSK. Anong kapatid na babae? Mas gugustuhin pa niyang iwan ang mana sa'yo. Naampun lang, kaysa sa sarili niyang kapatid na lalaki. Ampun lang. Hindi ako tunay na anak ng mga magulang ko. Pero, sobrang minahal nila ako simula't bata pa. Isipin mo ng mabuti. Wala ka bang alaala sa pamilya niyo bago ka mag-3 taon? Kasi nga, ikaw ay napili lang nila noong 3 taon ka na.
Ano ang gagawin ninyo? Bitawan ninyo, ikaladkad ninyo sila palabas. Pira-pirasuhin ang mga kamay at paa nila at saka dalhin sa istasyon ng pulisya. Wow nagkamali po ako. Hindi ko dapat sinisiraan ang aking kanyang kapatid na babae at bayaw. Hindi ko dapat inaapi si Shuyi. Sir Wow, maawa na po kayo sa amin. Nagmamakaawa na po kami ngayon. Huli na po, dalhin nyo na po agad kami. Sir Wow. Ang pamilyang Lo. Tapos na po. Pamilya ni Wen Shuyi. Kasalanan mo to. Kaya pala. Hindi pala ako tunay na Wen. Sabi ko na nga ba. Paano naman kaya magagawa ng isang tao yon sa sarili niyang pamilya? Shuyi. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka na lang. Okay lang. Magtatrabaho na ako. Sige. Ayusin mo muna ang iyong kalooban. Sige. Magpahinga ka muna. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Kahit anong mangyari, kailangan kong mahanap ang tunay na mga magulang ni Shuyi. Dapat. Tingnan mo nga. Siya nga. Maling-maliit pa lang, malandi na. Ngayon, pati si Mr. Wow, nadamay pa. Pati sina mama at papa ko, ang mga tiyuhin at tiyahin niya, nakulong na lahat. Anong gagawin natin dito? Nililigawan niya ang kapatid ko. Hintayin na lang niya ang ganti ko. Nanay, ang charity ball ngayong weekend, maaari ko bang imbitahan ang mga tao mula sa kumpanya ni Mr. Wow? Oo naman. Pero bakit? Bigla ko silang gustong imbitahan. Alam mo naman kung gaano ko kagusto si Yanchen ng maraming taon. Gusto ko siyang makilala ng lubusan. Ang charity ball ay para talaga sa nawawala kong tunay na anak. Sana'y dinggin ng Diyos ang panalangin ko. Dahil sa mga kabutihang nagawa ko na, sana'y matagpuan ko na siya agad. Sana'y matagpuan ko na siya kaagad. Siya nga pala yung nag-imbita sa mga empleyado ng kumpanya namin sa charity ball. Ang dalagang Lu. Balita ko, matagal na niyang hinahabol si Sir Wow. Mukhang gusto na naman niyang samantalahin ang pagkakataon para makalapit kay Mr. Wow. Akala mo naman kung mag-aayos lang ng damit ay magiging prinsesa na bigla. Luo Ching, anong ginagawa mo rito? Ang tagapag-organisa ng charity ball na ito, si Binibining Lu, si Lu Yuchu. Pero ang aking matalik na kaibigan, bakit hindi ako pwedeng pumunta? Luo Ching, kilalanin mo ang katotohanan, na bangkarote na ang pamilya Luo. Ano pa ang karapatan mong maging mayabang? Ikaw. Ching Ching, paano ka napunta rito? Ang gwapo, ganda mo naman. Note, this depends on the gender of the speaker. Gwapo is for a male, ganda for a female. Ikaw ba si? Kumusta? Ako si Wen Shuyi. Empleyado ako ng Woshi Group. Ikaw pala si Wen Shuyi. Binibining Wen. Mukhang bata ka pa. Huwag mong isipin na lagi na lang umaasa sa lalaki para umasenso. Ano ba ang pinagsasabi mo? Buntis ka pa naman. Tapos ang habol mo naman ay ang kama ni Mr. Wow, ang kapal naman ng mukha mo. Buntis pa naman ang babaeng yan. Pribado po ito. Wala kayong pakialam. Umalis na tayo. Hindi ninyo talaga kilala ang mga lalaki. Isang taong gaya ni Wo Yanchen, paano naman magkakagusto sa may anak na? Baka nga matagal na silang magkasintahan, anak niya yan. Ching Ching, anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala, kakabuntis pa lang naman niya. Sino ba ang makakaalam na magkakaroon ng aksidente? Luo Ching. Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas. Aminin mo na ang totoo. Ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Kaninong anak ba talaga iyan? Akala ninyo ba'y tanga ako? Hindi ko alam ang iniisip ninyo. Hindi ba't ako na ang inyong tinutukoy? Ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Anak siya ni Wo Yanchen. Hindi pa kasal sina Yuchu at Wo Yanchen noon. Bata pa siya noon at mainitan ng ulo. Wala namang masama kung mag-enjoy siya. Pero bawal na bawal ang magkaanak. Anong gagawin mo? Mukha ka namang mabait na babae. Bakit ang tigas ng ulo mo? Kung ganoon, tutulong na ako sa iyo.
Saan napunta si Wen Shuyi? Wow may problema po. Nagtitipon ng tauhan si Li Yuan. Dapat nating mahanap si Wen Shuyi. Opo. Nahanap na po namin ang ginang sa locker room. Umalis ka na. Basta inumin mo lang tong gamot. At ipapalaglag mo ang bata. Hindi na namin kayo pahihirapan. Pag-asa. Wen Shuyi. Sobrang ayaw ko sa ugali mong yan. Ikaw ay isang ulilang, sinagip lamang. Anong karapatan mong makatanggap ng labis na pagmamahal ng mga tiyahin at tiyuhin mo? Ipainom mo sa akin. Wen Shuyi. Shuyi. Shuyi, kamusta ka na? Opisyal. Tawagin ninyo agad ang doktor. Opo. Sawa na akong mabuhay kayong tatlo. Kasalanan niya to. Kasalanan ni Wen Shuyi. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana namatay ang mga magulang ko. Hindi rin maghahirap ang pamilya ni Luo. Kasalanan iyon ni Wen Shuyi. Wu Yanchen, manggagamit lang siya. Umaasa lang siya sa mataas na posisyon. Huwag kang mabulag sa kanya. Ano ka ba? Yanchen, para lang din naman sa'yo ang ginagawa ng kuya ko. Kilalanin mo ang kanyang tunay na pagkatao. Manahimik ka. Gusto mo bang mamatay? Yu Chu Xing Chige. Sagipin ninyo ako. Ilabas ninyo siya. Dalhin ninyo siya sa kanyang mga magulang. Ano bang nangyari? Nanay. Butterfly birthmark. Siya ang anak ko. Imposible. Siya ang nawawala kong kapatid. Ang pasyente ay nasa kritikal na kondisyon at may senyales ng pagkalaglag. Gawin ang lahat ng paraan. Una ang kaligtasan ng inyong karangalan. Anak, paano nangyari ito? Na-late lang ako. Anak, siya ba talaga ang anak natin? Hindi ko alam. Pero sa likod ng tenga niya, mayroong marka ng paru-paro na kapareho ng anak natin. Anak, kasalanan ko to. Dapat mas maaga pa akong dumating. Imposible naman na kapatid ko siya. Sigurado akong nagkakamali ka, ma. Oo nga pala, si Wen Shuyi. Nabuntis siya bago ikasal. Ang ganda-ganda pa naman niya. Paano naman naging ate ko? Dapat lang pinainom ko na agad yung gamot. Manahimik ka. Maniwala ka. Tatahiin ko ang bibig mo. Yan Chen, patawarin mo ako. Matagal na akong may gusto kay Yuchu. Bakit mo ako Gina ganyan? Ang sama mo naman. Sa tingin mo ba makakatakas ka? Nalaman na lahat ni Mr. Wow. Ang tunay na mga magulang ni MS, Wen, ay sina Mr. Lu at Mrs. Lu nga. Tingnan mong mabuti kung sino talaga ang tunay mong anak na babae. Si Shuyi pala talaga ang anak namin. Siya pala talaga ang kapatid ko. Ano ba ang nagawa ko? Totoo ngang anak ni na mama at papa si Wen Shuyi. Kasalanan ko ito. Magpapakamatay na ako ngayon para magsisi. Pinayagan na kitang umalis. Diba, sasabihin ko sa iyo, kung sakaling may mangyaring masama kay Shuyi at sa bata, ipapagsisi ko sa buong pamilya ninyo. Kumusta na siya? Mabuti na lang at naagapan agad. Walang panganib sa buhay ang pasyente at ang sanggol. Kailangan ng obserbasyon sa ospital sa loob ng ilang oras. Anak, kumusta ka na? Ihatid na muna natin ang pasyente sa kanyang silid para makapagpahinga. Mali ako bilang kuya niya. Hindi ko naman sinasadyang saktan si Shuyi. Pero, hindi namin sinasadya. Hindi namin alam. Kasalanan mo talaga. Pero hanggang ngayon hindi mo pa rin alam kung saan ka nagkamali. Hindi. Ang walang kamalayan ay walang sala. Patawarin mo na lang sila sa pagkakataong ito. Ang laki naman ng pagpapakumbaba mo. Ina, ang anak mo'y nagdusa ng ganito kalala. Tatakpan mo pa sila. Isumbong mo sila sa pulis. Opo. Dalhin na ninyo. Napatunayan na, ikaw ang tunay na anak ng pamilyang Lu. Shuyi. Mag-usap na lang kayo. Shuyi. Kumusta ka na? Gumagaling ka na ba? Ano ang sabi ng doktor? Ginang Lu. Diretsuhin mo na ang sasabihin mo. Shuyi. Nanay mo lang ako, gusto lang kitang makita, kung okay ka lang. Magaan ang loob ko. Hindi ko inakala. Matapos ang ganito katagal, makikita kita ulit. May inihanda akong mga regalo para sa iyo, tingnan mo kung magugustuhan mo.
Gintong bar na may timbang na 888 gramo. Higit sa 20 lupain sa Europa at Amerika. 10 hanay ng mga mamahaling alahas sa buong mundo. Naalala mo pa ba ang kwintas na may pulang hiyas? Noon, iyon ang pinakapaborito mo. Kaya naman, iniingatan ko pa rin ito. Iniisip ko na gagawin ko itong parte ng iyong dowry balang araw. Halika, anak, isuot ko na sa iyo ito. Ang ganda ng anak ko. Nanay, hindi ko inakala na makikita ko pa kitang suot ito, Shuyi. Ganito pa rin pala ang mga kwarto sa bahay. Ang pinakamalaking hiling ni mama ngayon ay sana makauwi ka para bisitahin kami. Opo. Uuwi po ako para bisitahin kayo, mabuti. Sasanduan ka ni mama bukas para makalabas ka na sa ospital at iuwi ka na sa bahay. Wen Shuyi. Paano ka napunta sa bahay namin? Ako ang tunay na anak na babae ng pamilyang Lo. Hindi ba't pwede pa akong bumalik at tumingin-tingin? Mukhang awang-awa si Ginang Lo sa inyo. Isang gabi pa lang, ay inilabas na niya kayong dalawa. Nanay, tingnan mo siya. Buong araw na ang sanggit-sanggit. Sige na, manahimik ka na lang. Shuyi, tara na. Ihahatid kita ni nanay sa kwarto mo. Ginang Lo, ito po ang kwarto na inihanda ninyo para sa akin. Simula pa lang. Sino ang may gawa nito? Ikaw ba ang may gawa? Hindi nga ako nakapasok. Baka pumasok ang aso ng yaya. Talagang iba ang pakikitungo. Sinigawan mo agad ako nang dumating ang tunay mong anak. Nanay, ano man ang itanong mo. Sabi ko lang, kapatid ko, ako. Mukhang, hindi ako masyadong welcome sa pag-uwi ko sa pamilya Lo. Saan galing ang kwintas na yan? Bitawan mo. Regalo ito ni Ginang Lo. Nanay, ang kwintas na ito, para sana sa'yo pag ikakasal ka na. Paano mo ibibigay sa kanya? Yuchu, ang kwintas na yan, para talaga yan sa ate mo. Inihanda ko yan para sa kanya. Maghahanda ulit ako para sa'yo mamaya. Sige na ba? Si ate na ba ang umuwi? Iiwanan mo na ba ako? Mama, kahit si Wen Shuyi pa, ang tunay mong anak, pero ang tagal na ni Yuchu sa bahay natin. Pamilya na rin natin siya. Ang sakit. Ayos ka lang ba, Yuchu? Paano mo nagawa yon kay Yuchu? Mag-sorry ka sa kanya, kundi, huwag ka nang umasa na makakapasok ka pa sa bahay na ito. Tama na, Lu Shengqi, Lu Yuchu, makinig kayong mabuti. Umiiyak at nagwawala si mama. Kailangan pa talaga akong pauwiin para lang makita. Ginang Lu, gusto mo akong umuwi, tapos tinatakpan mo pa ang taong nanakit sa akin. Ang pamilyang Lu na ito. Ayoko na. Shuyi. Kahulugan ng sulat. Anak, naghanda na ako ng sabaw para sa iyo. Ang pagkabali ng buto ay nangangailangan ng mahabang panahon para gumaling. Kailangan mong magpagaling ng mabuti. Tungkol naman sa pamilyang Lo, ayaw nilang kilalanin ka. Hindi rin naman natin sila kailangan. Ginang Wo, dumating na sina Mr. at Mrs. Lo. Gusto raw nilang makita ang bunso. May mahalagang sasabihin daw sila rito. Hay nako, bahala na. Papasukin na natin sila. Tingnan natin kung ano ba talaga ang mahalagang sasabihin nila. Kayo pala ang mag-asawang Lu. Oo, dito kami ngayon. Sadyang bumisita kay Shuyi. At saka, kahit ano pa yan, ang inyong pakikitungo kahapon, ay nagsabi na ng lahat. Hindi na ako babalik sa pamilya Lu. Umalis na kayo, Shuyi. Nagpanggap ba kayong artista rito sa pamilya Wo? Kami naman talaga ang tunay na mga magulang ni Shuyi. Matagal din naming siyang hinanap. Syempre, gusto naming gumawi sa kanya. Nag-usap na kami. Pagbalik namin, magpapadala na kami ng imbitasyon. Maghahanda kami ng isang malaki at magarang salo-salo para sa pagkilala. Ipaalam mo sa lahat ng mga prominenteng angkan sa Jiangling. Sabihin mo sa kanila na bumalik na ang panganay na anak na babae ng pamilyang Lu. Si Shuyi ay nanirahan sa isang umaasang pamilya mula pagkabata. Inaalala ang J District Ganggogo. Tiyak na hindi rin niya kaya lubos na iiwanan ang sarili kong mga magulang. Kung gusto nilang makilala ako, tingnan natin kung totoo nga ang kanilang intensyon. Kundi, may mga tao na aagaw sa iyo ng mga gamit mo at ng pwesto mo. Kahit na ang pamilya namin, ang mga mga bagay na tulad nito, hindi naman namin papansinin. Pero, ang dapat ay sa iyo. Dapat mong makuha. Syempre naman, ang mga imbitasyon ay ginagawa na. Sadyang pinunta namin dito para sabihin kay Shuyi. Sana nga.
Pagod na rin si Shuyi. Umuwi na kayo. Sige, uuwi na muna kami. Anak, samahan mo na si Shuyi sa loob para makapagpahinga siya. Opo. Alam ba ninyo, sa loob ng maraming taon, kami ng pamilyang Lu ay patuloy na naghahanap sa aming nawawalang anak na babae. Pagkatapos ng maraming taon ng pagtitiyaga at pagsisikap, ngayon ay, sa wakas ay natagpuan na namin siya. Kayo na ang lahat, ito ang tunay na dalaga ng pamilyang Lu, ang tunay na anak, si Wen Shuyi. Iba talaga ang aura ng tunay na anak, bumalik na ang tunay na anak. Kaya naman, ang peking anak ay mapapahiya na lang, bumalik na ang tunay na anak. Sino pa ba ang magkakagusto sa isang peking anak? Sanay na si Lu Yucho na tingnan ang mga tao nang may pagkamataas ang tingin. Aba, ngayon, may say-sawi na sa kanya. Magsalita ka, Shuyi. Ma, saklalahan mo ako, banihag ako. Kung gusto ninyong mabuhay si Lu Yucho, 10 minuto lang ang inyong palugit. Pumunta kayo sa lumang bodega sa kanlurang bahagi ng lungsod. Kung hindi, maghintay na lang kayo sa paglilibing sa kanya. Yucho, tapos na. Paano nangyari ito? Si Yucho ay dinukot. 10 minuto lang ang binibigay ng mga kidnapper para makarating kami sa bodega sa kanlurang bahagi ng lungsod. Ano? Dali, iligtas natin si Yucho. Talagang gagawin nila iyon, pagkilala sa tunay na magulang. Ang peking yon ay dinukot pala. Oo nga, terating na natin. Wen Shuyi. Wen Shuyi. Agad na alamin ang kinaroroonan ni Wen Shuyi. Opo. Mama, saklolo, Yucho, huwag kayong lumapit, hindi kami lalapit, basta palayain mo lang si Yucho. Ano man ang hilingin mo, papayag ako. Ginang Lu, gusto nyo bang silipin kung sino ang nasa tabi? Shuyi, isa lang sa mga anak ninyo ang kaya ninyong iligtas. Ang isa pa, makakasama ko sa pagkamatay. Mama, Papa, Kuya, si ate na lang ang piliin ninyo. Alam ko naman, panghalili lang naman ako niya. Ngayon, bumalik na siya. Wala na rin naman akong dahilan para mabuhay. Yucho, kumalma ka. Ililigtas ka namin. Alam kong kinaiinisan ninyo ako. Sa inyong mga mata at puso ngayon, siya lang ang ate. Hayaan nyo na lang akong mamatay. Paano naman namin maiisip yun? Wala akong oras ngayon. Nakakasawa na yung mga drama nyong dalawa. Pumili na kayo. Kung hindi, wala kayong makukuha. Ano pa bang iniisip ni na mama at papa? Sagipin na natin si Yucho. Yucho, ililigtas namin si Yucho. Napili na. Shuyi, ang kapatid mong babae ay duwag. Hindi niya kayang matakot. Hintayin mo lang kami. Ililigtas ka namin. Yucho, ayos ka lang ba? Anong gagawin natin? Guo Yanchen, sa wakas, nandito ka na. Pasensya na, nalit ako. Huwag ka nang umiyak, uuwi na tayo. Li Yuan, dalhin mo sila sa presinto. Opo, dalhin na sila. Shuyi, pasensya na po, kayo talagang dalawa, bulag na bulag. Hindi kayo karapat dapat maging mga magulang ni Shuyi. Shuyi, hindi po namin sinasadya, nanay. Yucho, ayos ka lang ba? Ang pamilyang Lu, talagang walang pakialam sa tama't mali. Hindi mo man lang ba iniisip ang kaligtasan ng iyong anak? Mas pipiliin mo pang ang iligtas ang mapagmataas at masamang ugali mong ampon. Okay lang po, ma. Hindi ko na sila ituturing na pamilya ko. Ma. Una na po ako. May aasikasuhin lang po ako. Ang mga inihanda mo na ba ay naayos na ba lahat? Ang paghahanda ninyo sa kasalan, ay nakita ninyo ba na nasira ang salo-salo ng pagkilala sa asawa, kaya gusto ninyong magkaroon ng panibago? Masyado ka ng madaldal. Sige po, bababa na ako, sir. Para siguro'y sumaya siya ng kaunti.
Bakit lagi na lang wala si Wo Yanchen nitong mga nakaraang araw? Narinig mo na ba? Parang naghahanda si Wo Ye ng kasalan. Mag-aasawa na. Mag-aasawa na siya sa babaeng yun sa pamilya nila. Hindi pa naman sigurado yun. Yung pagdukot sa selosalo ng pagkilala sa pamilya noong nakaraang mga araw. Ang ingay-ingay ng balita. Mas gusto pa ng mga lo na ampunin ang anak kaysa sa tunay nilang anak. Yung babaeng kinasusuklaman nila ng ganoon. Paano kaya mapapangasawa si Mr. Wow? Oras ng trabaho. Mag-uusap pa kayo ng ganyan tungkol sa amo. Ayaw nyo na bang magtrabaho? Umalis ka na. Magandang umaga po, Ginang. Yucho, ano ang kailangan mo sa akin? Kuya, lumapit ka. Kuya, narinig ko, magkakaroon daw ng kasalan ng pamilyang Wow. So what kung may kasalan? Narinig ko, namatay na ang mga ampon na magulang ni Wen Shuyi. Ayaw pa rin niyang bumalik sa pamilya Lo. Wala siyang kakampi sa pamilya niya sa kasalan. Tiyak na pagtatawanan siya. Pero ang kuya mo, si Wo Yanchen, ang bait-bait niya rito. Nag-aalala pa rin ako. Yucho, dati yung kaibigan mong si Luo Qing. Hindi ba sinabi niya sa'yo, may ex-boyfriend si Wen Shuyi? Oo nga. Yung anak ng mga Wen na nag-bankrupt. Balita ko, engaged na sila, pero hindi natuloy, yung bata. Baka anak ng ex niya. Ang ibig mong sabihin, hindi rin inaasahan. Mayroon na ngang, isang nakatakdang pakakasalan na dating kasintahan si Wen Shuyi. Hindi pa rin pala siya tinatanggihan ni Wo Yanchen. Pagdating ng araw ng kasal, lumitaw kaya ang dating kasintahan na iyon. Balita ko, ang kasalang ito ni Wo Ye ay halos lahat ng mga prominenteng pamilya sa buong Jiangling ang inimbita. Maganda naman ako. Kung makausap ko lang si Mr. Wo, yumaman na ako. Baka sakaling, maalis ko pa. Ang asawa ni Mr. Wo na, hindi ko pa nakikilala. Kaninong pamilya ka? Ang bastos naman. Maglakas loob ka pang dumalo sa selosalo ni Mr. Wo. Tingnan mo nga ang sarili mo. Ang kaya ko ba? Hindi ko ba alam yun? Hindi mo na kailangang sabihin pa. Hindi ba't ganoon nga? Tingnan mo nga, ang iyong estado sa buhay. Para kang pulubi kung manamit sa handaan ni Mr. Wow. Kayo bang mga mababang uri ay pwedeng dumalo? Tatakas ka pa. Tatawag na ako ng gwardya para palayasin ka. Aba, tinulak mo ako. Bulag ka, magpatingin ka. Huwag kang humangal dito. Assistant Lee. Napakabastos talaga ng babaeng yan. Naglakas loob pang itulak ang tao sa katanghaliang tapat. Dalhin niyo na siya palabas. Tama ka. Patay ka. Ang pamilya Joe ay hindi dapat pakitunguhan ng may kawalang galang. Paalisin ninyo siya. Ano? Sige nang. Wow pala. Dalhin ninyo na siya. Nagkamali po ako. Patawarin ninyo ako. Ginang. Malapit nang magsimula ang salo-salo. Pumunta ka na roon agad. HMM. Alam ko na. Naabala kita kanina. Walang anuman. Sige, mauna na ako. Si Wo Yanchen, ilang araw na siyang misteryoso, at ngayon, pinapanta pa niya ang butler, para dalhin ako rito sa selosalo. Tingnan natin, anong pakay niya. Ito ang tunay na anak ni Lu, si Wen Shuyi. Narinig ko na siya at ang peking anak ay pinagsamang tinangay. Pinili ng mga Lo ang peking anak, pero hindi siya. Ang sama naman ng ugali ng mga Lo. Siguro nga, tunay na ginto ito. Mismong siya ang hindi maayos ang pag-uugali. Pati ang pamilya Lo ay nandidiri na sa kanya. Inubos ko na. Ate, mag-CR lang ako. Sige. Ikaw pala yung dating nobyo ni Wen Shuyi, Wen Jing. Ikaw ba? Ang ampon ng pamilya Lo, si Lu Yuchu. Hindi mo pa alam, kinilala na ng pamilya Lo si Wen Shuyi. Naging panganay na siya ng pamilya Lo. Dati pa, hindi ka naman niya gusto, kaya mo bang talagang tanggapin yan? Ano ang ibig mong sabihin? Kung sakaling makipagbalikan ka sa kanya, baka mabuhay pa ulit ang kumpanya ng mga Wen, di ba? At hindi ka naman dito kasama ng mayamang babae. Sundin mo lang ang sasabihin ko, at makukuha mo ang gusto mo. Ano ang gusto mong gawin? Wen Shuyi, hindi na kita mapapalampas sa pagkakataong ito. Bitawan mo ako. Shuyi, balikan na natin ang isa't isa. Alam kong hindi mo ako kayang iwanan. Kung hindi, hindi ka magbubuntis. Magpakasal kay Wo Yanchen. Hinihintay mo ba akong hanapin ka, di ba? Grabe. Ang anak sa sinapupunan ng magiging asawa ni Wo. Hindi pala kay Wo ang ama. Balita ko malaya ang ugali ng babaeng yan. Marahil magaling sa kama. Napaibig niya si Mr. Wo ng husto. Kaya pumayag na rin siya. Bili isa, libre isa. Nababaliw ka na ba?
Akala mo noon ba ay baog ako, at gusto mo akong hiwalayan, tapos pinilit mo pa ako? Akala mo ba ako'y basurahan, kahit na may sama ka ng loob sa akin, dapat mo ring isipin ang bata. Hindi pwedeng ang bata ay mawalan ng ama pagkasilang. Ano-ano ba ang pinagsasabi mo? Ang anak ko sa sinapupunan ko. Wala kang pakialam. Wala kang pakialam. Ako ang ama ng anak niya, Shuyi. Para sa anak natin, magkabalikan na lang tayo, ha? Wen Shuyi. Siya pala yung dating fiancé mo. May anak na nga pala kayo. Bakit kayo naghiwalay? At sa kasalan pa ni Mr. Wow, nag-eskandalo pa kayo. Ang bait-bait naman sa iyo ni Mr. Wow. Bakit hindi mo pa rin magawang pahalagahan? Totoo ba yan? Ganito pala ang ugali ng babaeng to. Kaya naman pala galit ang pamilya ni Lu. Mas gugustuhin ko pa ang peking anak na babae kaysa sa tunay na gintong ito. Ang gulo pala ng personal na buhay niya. Tingnan natin kung sino ang sisira sa kasal ko. Wow Yanchen. Huwag mong paniniwalaan ang mga sinasabi nila. Mga kalokohan iyon. Wala kaming relasyon, Sir Wow. Magpapatotoo ako. Isa siyang playboy nang kasama si Shuyi. Magulo ang buhay pag-ibig. Sino ba sa buong Jiangling ang hindi nakakaalam? Siya ang pinakamalaya. Hindi dapat paniwalaan ang sinasabi niya. Maniniwala ba sa inyo ang sinuman? Ikaw, nakilala na ang mga magulang. Kakausap lang ba talaga? Hindi akin ang dinadala niyang anak. May maniniwala kaya? Shuyi ah. Alam ko, hindi mo kayang makipaghiwalay sa pinuno ng angkan ng mga wow. Okay lang, tutulong ako sa iyo magsalita. Sigurado ka bang anak mo yan? Syempre, anak ko yan. Kaya bibigyan ko ng tahanan ng bata. Ay, si Shuyi pala. Ganito pala siya klase ng tao. Talagang ang may relasyon siya sa iba. Hay, simula't bata pa hindi ko siya inalagaan. Paglaki, nag-iba na ang ugali. Napakalaking kahihiyan sa ating pamilyang Lu. Ang pagpunta mo rito at pag-iingay, sariling mo bang desisyon, o kaya'y pinag-utos ng iba? Anong pag-uutos? Hindi ko alam. Ang alam ko lang ay mahal ko si Shuyi. Buntis si Shuyi sa anak ko. Kailangan kong magpaliwanag kay Shuyi. Shuyi. Ang pinuno ng angkan ng mga wow, nang aaway ng inosente sa katanghaliang tapat. Kailangan ko pa bang magbigay ng dahilan para sa'yo? Kahit si Wen Shuyi man, ang anak sa sinapupunan niya, hindi akin. Pakakasalan ko pa rin siya, habang buhay siya, magiging akin lamang. Shuyi. Sagipin mo ako, isang araw na pagsasama, daang araw na pagmamahal. Ikaw ang nagpaunang gustong maging tayo. Huwag mo akong kalilimutan, Shuyi. May gusto ka pa rin sa akin, di ba? Isara mo yang bibig mo. Pira-pirasuhin ninyo ang mga kamay at paa niya. Itapon ninyo siya sa Jiangling. At ayoko na sa nakita ko sa Jiangling ang pamilya Wen. Si Master Wu ang nagdala. Bitawan mo ako. Huwag. Huwag. Wu Yanchen, paano mo nagawa sa akin ito? Mahal na mahal kita ng maraming taon. Bakit mo naman kinakampihan si Wen Shuyi? Ang asawa mo ay ako lang. Huwag mo akong immoral kidnapping. Anong batas ang nagsasabi na gusto mo ako? Kailangan na kitang pakasalan. Imposible. Saan ka pupunta? YouTube. Saan ka pupunta? O kung hindi, manood tayo ng kasiyahan. YouTube. YouTube. Alam ko, nagtatampo ka sa kapatid mo dahil inagaw niya ang pagmamahal ng mga magulang mo. Pero hindi mo naman pwedeng gustuhin na mamatay siya. Napakadismaya mo sa akin. Aba, nang ahas ka pang manakit ng tao, sasabihin ko sa iyo, si Wen Shuyi ay asawa ko. Ako si Wu Yanchen. Simula ngayon, kung sino pa mang mang-aapi sa kanya, ay kalaban ko na. Timbangin ninyo ang inyong gagawin. Si Wu Yanchen. Nako, nagpakasal si Wu Yanchen sa pamamagitan ng pagluhod. Ang romantic naman nito. Ang peking mayamang babae ng pamilya Lu. Kung makita ko ngayon ang eksena na ito, baka mahimatay ulit ako sa sobrang galit. Dati, masyadong nagmadali ang pag-aasawa ko. Hindi ko pa natanong sa iyo, kung gusto mo ba, bigyan kita ng titulo, Wu Yanchen. Hindi ako kasing perpekto ng iniisip mo. Napaka-perpekto. Sigurado ka ba, napipiliin mo ako? Syempre. Ikaw ang natatanging kayamanan ko. Mr. Wu. Suotin mo na sa akin ang singsing. Karangalan ko po, Ginang Wu. Halik, halik. Shuyi, Shuyi.
Binabati kita sa iyong pag-promote. Pagkaalis ni Luo Qing, ang posisyon niya bilang supervisor ay walang pumalit. Ikaw ang pinakaangkop na tao. Salamat. Ano kung naging supervisor na ako? May asawa na si Mr. Wow. Umasa sa pagiging cute. Ang mga bagay na nakukuha, hindi maganda tingnan. Hindi pa ako nagiging cute. Hindi ko rin alam saan ninyo narinig yan. Pero, kaya kong maghintay sa pag-promote sa kumpanya dahil sa sarili kong pagsusumikap. Kung gusto ninyo, pwede rin kayong magsumikap para mahijitin ako. Nandito pa rin, nagkukunwaring isang malakas na babae. Nakakatawa naman. Yan ang hindi mo maintindihan. Kung hindi magkukunwari na matatag at masipag, paano mo mapapaibig si Mr. Wow? Narinig ko na hindi pa kayo naghihiwalay ng iyong dating fiancé. Nakipag-sex kay Mr. Wow. O kaya mag-open ka ng class para maturuan mo kami. Paniguradong magaling kang magturo. Mas magaling pa sa itinuturo ng paaralan ng mga social era. Hindi ba kayo naiinggit at nagseselos? Bakit kayo nagsasalita ng mapanghusga rito? Naiinggit nga ako. O kaya papahiramin ko si Wen Shuyi. Magbubukas ako ng klase para makakuha rin ako ng ilang malalaking boss. Sa hinaharap, hindi na ako mahihirapan ng ganoon. Alam mo ba ang ibig sabihin? Siya ay dahil gusto ninyo ng ganoon, pakikialam sa buhay ng iba. Para kayong mga empleyado rito, nakakahiya naman. O kaya, ako na ang magpapaalis sa inyo. Para maghanap kayo ng mas magandang trabaho. Ikaw. Tara na. Shuyi. Bakit mo ako pinipigilan magsalita? Ikaw naman ang asawa ni Mr. Wow. Kahit sabihin mo pa, may gagawin pa rin sila para atakihin tayo. Okay na, may kontratang kailangang pirmahan mamaya. Ihanda na natin ang mga dokumento. Pag-isipan muna ni Mr. Chen, kaya ba nating tapusin na ang pagpirma sa kontrata ngayon? Huwag kayong magmadali, marami pa tayong oras. Supervisor Wen, magiging libre po ba kayo mamaya? Maghapunan tayo. Doon na natin pag-usapan habang kumakain. Pasensya na po, Boss Chen. May asawa na po ako. Inaasahan na ako ng pamilya ko sa bahay, mamaya. At bakit ko naman kailangan pang manloko sa'yo, kuya? Ngayon, maliit na babae. Saan ba may maagang nag-aasawa? Shuyi. Huwag mong madaling tanggihan si Kuya Chen. Oy, Manager Chen, paliwanag ko po sa inyo ang bagong proyekto ng kumpanya namin. Tingnan natin kung interesado kayo. Huwag kang tumakbo. Bitawan mo ako, layo-layo ka sa akin. Ang tapang mo naman, gusto ko yan. Ngayon na nga lang, tuturuan talaga kita ng leksyon. Bitawan mo ako. Aba, ang galing mo naman, Wen Shuyi. Ginagamit pa ang pagpirma ng kontrata para magnakaw sa meeting ng kumpanya. Halina kayo, tingnan ninyo, Wen Shuyi. Hindi lang pala siya, nakikipagtalik kay Mr. Wow. Nangangahas pa siyang magnakaw sa ganitong lugar, nang nanakaw. Huwag kang magkwento ng mga kasinungalingan dito. Hayan, itong lalaking ito, ang makulit na nangungulit. Wen Shuyi, wala ka bang hiya? Akala mo ba basta-basta na lang? Sino mang lalaki, lahat ay gustong damaykit sa mukha mo. Ano ba yung ginagawa ninyo? Mr. Wow, Supervisor Wen, unang araw pa lang ng trabaho, nandito na sa conference room ng kumpanya, nangangawit, talagang pribadong buhay na nga, napakagulo. Si Mr. Wow pala ito, saktong-sakto. Ang inyong si Manager Wen pala, gustong-gusto ko siya. Wala rin akong pakialam kung may asawa na siya o wala, basta ibigay mo lang siya sa akin. Ang kontratang ito, pipirmahan ko agad. Grabe, Wen Shuyi, may asawa ka na nga. Nang-aakit ka pa ng iba dyan, Wen Shuyi. Ang gulo naman ng personal mong buhay. Lalaki lang, lumalapit na agad. May asawa ka na, tapos, buntis pa nga. At gusto pa maging little darling ni Mr. Wow. At saka, may kalandian pa sa labas, na 50 taong gulang na lalaki. Pakiramdam ko, nadudumihan na ang mga mata at tenga ko. Ganyang klaseng, paano pa kaya magagawa pang magtrabaho sa kumpanya? Magpatuloy sa pagtatrabaho. Tama, kung si Wen Shuyi ay magpapatuloy sa pagtira sa kumpanya, hindi natin masasabi kung ano pa ang gagawin niyang masasamang bagay. Huwag kayong magsinungaling, kanina pa naman siya ang nangharas kay Shuyi. Bakit ninyo sinisisi ang babae sa nangyari? Ikaw, bata ka, ang bastos naman ng bibig mo. Kung hindi lang siya nakasuot ng ganyan ka-cute, ganun ba ang pwede kong gawin? Kasalanan niya yon. Taong 2025 na pala, hindi ko inaasahan. May tao pa pala na magiging ganyan dahil sa itsura at pananamit ng isang babae, at magiging siya dahilan ng panliligalig at pananalaki. Direktor Wu.
Sa loob ng conference room, may CCTV buong oras. Sino ang tama? Sino ang mali? Alamin lang natin. Tingnan ang CCTV. Akala mo ba basta-basta lang mapapanood ang CCTV ng kumpanya? Napakadali lang ba yun? Ano po ba ang ginagawa ninyo, Mr. Wow? Hindi ba dapat ang problema ay sa babaeng yan? Wen Shuyi, ang asawa ko. Kailangan ko pa bang tingnan ang CCTV? Sino ba ang tama o mali? Pero kaya kong gawin na mas malinaw ang inyong kamatayan. Ipakikita ko sa kanila. Li Yuan, ngayon na, pumunta ka sa internet at ilabas mo ang tunay na pagkatao ni Wen Shuyi. Gusto kong malaman ng buong Jiangling. Siya ang aking asawa. Ako si Wo Yanchen. Oo. Kung sakaling may manggahas pang sumalungat sa aking asawa, sasama na rin sila sa pakikipaglaban sa angkan ng mga Wo. Sir Wo, nagkamali po ako. Sir Wo, Boss Wo, mali po ako. Patawarin niyo na po ako sa pagkakataong ito. Ilabas niyo na. Ang yabang niya ah. Aba, syempre naman. Paano ko naman hahayaang ang asawa ko ay masaktan ng ganyan? Sige po, pagkatapos ng ilang araw, makipagkita ka sa may-ari ng Wang Group para pag-usapan ang petsa ng kasal at ang usapin ng bigay kaya, Nay. Ang may-ari ng Wang, 50 anyos na siya. Ang cute pa naman. Tapos ipapakasal niya ako sa kanya. Ayoko. Hindi ba't kasalanan mo to? Nang dahil sa pag-iyak at pagsusumamo mo kay Wo Yanchen noon, magagawa kaya iyon ni Wo Yanchen sa atin. Ngayon, ang negosyo ng pamilya Lo, bagsak na bagsak. Pag hindi tayo nag-asawa, maghahirap tayo. Pa, huwag na po. Wala na pong pag-uusapan yan. Ipapakasal kita. Kuya, anong gagawin natin? Ayoko pong makasal kay Mr. Wang. Ang cute na yun. Meron na. Una sa lahat, yung Wen Shuyi. Hindi ba't dahil kay Wo Yanchen, nagkaanak na sila, kaya niya ito napapantayan. Tapos kung ikaw si Wo Yanchen, nagkaanak na kayo. Di ba? Jiangling Wen Shuyi, ang pinuno ng angkan ng mga Wo. Sino man ang manggahas na gumalaw, makakasama ang buong pamilya. Li Yuan, saan galing yang? Mga linyang yan, parang sa isang napaka-corny na nobela. Ano ito? Sabi ni Mama, papahiran kita ng essential oil. Mabuti raw iyon sa katawan. Kailangan daw buong katawan. Wow ye. Dapat mong ipahid ng maayos. Wow ye. Hindi pa ito nalalagyan. Bakit ka ganyan kaaktibo ngayon? Huwag kang mag-alala. Tinananong ko na ang doktor. Ligtas na ang panahon. Wow ye. Kailangan mong magsikap ng husto. Susunod po ako sa utos ng ginang. Sir Wo, lalabas lang po ako para sagutin ang tawag. Sige po. Kung may kailangan po ang Ginoo, tawagin niyo lang po ako anumang oras. Opo. Anong nangyari? Ang init naman dito sa private room. Doble ingat. Hindi ako maniniwala na hindi siya maapektuhan, si Wo Yanchen. Kuya Yanchen, pagod ka na, magpahinga ka na. Alam kong pinakasalan mo, si Wen Shuyi, dahil lang, buntis siya sa anak mo, pero mahal mo ako, di ba? Kaya ko ring manganak para sa'yo. Hay nako, Wo Yanchen, nang ahas kang lumabag sa pagiging isang lalaki habang buntis ako, hindi pwede.
Magtatanong ako ng maayos. Wo Yanchen, mas mabuting magpaliwanag ka sa akin. Bakit? Bitawan mo ako. Wo Yanchen. Sumakit ang tiyan ko. Shuyi, anong nangyari sa iyo? Ihahatid na kita sa ospital. Mabuti na lang at naagapan, dahil sa pagkagalaw ng inyong anak kaya po kayo damyugo, ginang. Mabuti naman at stable na po kayo ngayon. Isa pa, ang gamot sa katawan ni Sir Wo ay naalis na rin po. Mabuti. Salamat, Doktor. Anong nangyari sa iyo ngayong gabi? Paano mo nagawang pilitin si Shuyi? Kahit na hindi sinasadyang nakainom ka ng gamot, dapat kang maging makatwiran. At ikaw, anong nangyari sa iyo? Hindi mo man lang siya pinigilan. Pasensya na po, ginang. Kasalanan ko po. Shuyi, kumusta na po kayo? Gumagaling na ba kayo? Ayos lang po ako. Mabuti naman at nagising na kayo. Nag-alala talaga ako ng husto. Nay, ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Sige. Uuwi na muna ako para makapagluto ng sabaw para sa'yo. Alagaan mo ng mabuti si Shuyi. Kung may mangyari ulit sa kanya, hintayin mo ang parusa ko. Shuyi, Wo Yanchen, mas mabuting magpaliwanag ka sa akin. Ano ba talaga ang nangyari? Pasensya na, hindi ko sana dapat pinilit. Espesyal kasi ang sitwasyon noon. May naglagay ng gamot sa pagkain ko habang kumakain kami. Wala nang iba pang itinago ko sa iyo. Ano? Ano pa? Mabuti naman. Magpahinga ka muna ng mabuti. Babantay ako sa labas. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Siyasatin natin ngayon. Siyasatin ng pamilya Lu. Gustong-gusto kong malaman kung ano ang iniisip nila. Kung sa tingin ba nila, masyadong mahaba na ang kanilang buhay. Oo. Shuyi, hindi ka ba nag-leave? Bakit ka bumalik sa trabaho, babae? Ang pinaka hindi dapat mong isuko ay ang iyong karera. Sa sandaling isuko mo na ito, magtatangka ang mga lalaki na ikaw ay walang silbi. Nag-away ba sina Shuyi at si Woye? Woye, nalinawan na ang lahat. Sila sina Lu Yuchu at Lu Xingqi. Suhol nila yung waiter sa restaurant, ang naglagay ng lason. Bakit ang lungkot pa rin ni Mr. Wo? Hindi ka pa ba pinapatawad ng asawa mo? Teka lang, lalabas lang ako saglit. Mr. Wo, ang galing pa rin talaga ng asawa mo, kaya pala napapakain si Boss Wo. Shuyi, alam kong hindi ka maganda ang loob nitong mga nakaraang araw, kaya naman sinadya kitang dalhin dito, para makapagpahinga ka. Ate, magandang araw po, kayo, isa sa tabi ko, isa naman sa tabi ng kaibigan ko. Okay, ate. Shuyi, maglalaro tayo ng spin the bottle ngayon. May parusa ang matatalo, ha? Taya ko. Odd number. Ikaw. Even number. Susugal ako sa odd number. Talo ka. Tapos ibigay mo na ang iyong jacket. Pasensya na po, pwede po bang maki-join sa inyo sa isang private room? Bakit nagkukunwari pang hindi niya tayo kilala si Mr. Wo? Sigurado akong gusto ni Mr. Wo. Maglaro tayo ng iba kay Shuyi. Sige, sige. May bakante po rito. Dali, 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 sir. Tumaya na kayo. Taya ko. Ang tapang naman, may parusa pag natalo, ha? Wow, ang swerte naman. Ang galing ng swerte mo. Lalaruin ko to ng 15. 15, 21 at 20. Huling numero. 8. Panalo na naman ako. Kung gusto niyang matalo ako, matatalo naman ako. Sige. Ituturing kong talo ka na ngayon. Hubad. Pumayag ka pang maghubad. Nung una kitang makita, nagkagusto na ako sa iyo. Syempre, susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Ang ganda ng atmosphere. Pwede na akong umalis, para hindi ako istorbo sa inyo. Siya nga pala, sasamahan ko ang 2 male model na ito, sa club. Kayo na lang dyan, magpakabait ka.
Wo Yanchen, anong pinag-iimbento mo? Hihiwalayan kita. Hindi pa kita natatanong kung bakit ka nandito ngayon kasama ang isang male model at may gana ka pang magsabi ng hiwalay. Ikaw nga itong hindi marunong magpakabait. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Hindi ko pa pwedeng sabihin. Huwag kang mag-alala. Wala akong relasyon kay Lu Yuchu. Nahawakan niya lang ang kamay ko, pero hinugasan ko na naman. Lu Yuchu. Anong gagawin mo? Paulit-ulit kitang binalaan. Hindi ko akalain na nanatili kang walang pagsisisi. Saan naman ako natalo kay Wen Shuyi? Mahal kita ng napakatagal na taon. Paano mo nagawa ito sa akin? Lu Yuchu. Hintayin ninyo ng Lu family ang kamatayan ninyo. Totoo. Kung ganoon, suriin mo ng maayos. Wo Yanchen. Magsikap ka. Suriin mo ng maayos. Susundin ko ang utos ng ginang. Anong oras na? Umuwi na kaya tayo? Buhatin kita. Hindi pwede. Halata na ang tiyan ko. Buhatin mo ako. Umuwi na tayo. Tingnan mo ang ginawa mo. Kailangan mo talagang pumunta. Naglagay ka pa ng gamot kay Wo Yanchen. Ayan tuloy. Nabasag ang pamilya namin. Tae. Anong ginawa mo kay Yuchu? Ako yon. Pati ikaw. Palagi mo siyang pinapabayaan. At kung ano-ano ang ginagawa ni Yuchu. At nagbigay ka pa ng gamot para tulungan siya. Sinisiraan mo si Wo Yanchen. Akala mo ba mabait ako sa'yo? Tae. Para rin naman ito sa pamilya natin. Basta mabuntis ko lang si Wo Yanchen. Hindi na niya ako matitiis na hindi pa kasalan, di ba? Ikaw. Sa lagay na ito, wala na tayong magagawa. May pag-asa pa naman noon. Samahan mo kami. Humahanap tayo kay Shuyi para humingi ng tawad. Magmamakaawa tayo na patawarin nila tayo. Bakit? May gana ka pang magtanong kung bakit kailangan nating pumunta. Ang ibig sabihin, kami ay nandito para humingi ng tawad sa iyo at kay Mr. Wow. Noong nakaraan ay sina Yuchu at Xingqi ang mga nag-ingay. Sinaway na namin sila ng mahigpit. Tingnan mo, may dala pa kaming regalo para sa inyo. Talagang gusto ka naming mapapatawad. Dalhin na ninyo ang mga gamit ninyo. Hindi kita mapapatawad. Natatakot ako na may nagbabanta sa akin na tumalon sa building. Natatakot ako na may maglagay ulit ng gamot. Shuyi, tingnan mo, sila'y humihingi na rin ng tawad sa iyo. Maglupasay na kayo. Mag-sorry kayo kay Shuyi. Isang kapatid na babae ang sinasaktan ninyo. Matagal na kayong nakikinabang sa atin ninyo. Ayaw pa kayong humingi ng tawad. Kung hindi kayo patatawarin ni Shuyi ngayon, huwag na kayong umuwi. Simula. Paano? Kuya. Kami naman talaga ang may kasalanan kay ate. Dapat lang nalumuhad kami. Pasensya na, hindi ko dapat ginawa yon. Ang pagpapainom ng gamot kay Wo Yanchen. Hindi dapat kita pagbantaan na magpapakamatay sa pagtalon. Hindi dapat kang mag-instigate ng pekeng pagdukot. Nagkamali ako. Ate, bunso. Nagkamali ako, Shuyi. Tingnan mo, sila ay talagang nagsisi na. Patawarin niyo na po kami sa pagkakataong ito. Bigyan niyo po kami ng pamilya loan ng 100 para mabuhay. Mama, pag-ibig ko po. Tapos na ba ang pag-arte? Kung tapos na, umalis na kayo. Pagod na ako, Shuyi. Paano naman ito magiging pag-arte? Wanchun, umalis na kayo. Gumising ka na. Kayo. Bahala na kayo. Kung hindi ninyo mapapatawad, si Wo Yanchen at Wen Shuyi, sa labas na lang kayo, magtiis. Bahala na si Bathala. Para sa akin, parang wala lang kayong dalawang anak. Wen Shuyi. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana ang kan namin ang nasa ganitong kalagayan, at hindi rin sana ako iiwan ni Wo Yanchen. Kasalanan mo ito, Yuchu. Ano na ang gagawin natin ngayon? Kuya.
Basta mawala lang si Wen Shuyi, babalik na ang lahat sa dati. Mawala. Zing Wen, may isa pa akong bagay na kailangan mong ayusin ngayon. Pwede bang bumalik ka muna sa kumpanya? Ang ibig sabihin, sige, umalis ka na. Parating na si Wo Yanchen. Dito na lang ako maghihintay sa kanya. Sige, mag-ingat ka. Lu Yuchu, Lu Xingqi. Oo, kami nga. Hindi ko akalain na nakagapos ka pala, at ang himbing pa ng tulog mo. Ano ba ang gusto ninyo? Para patawarin ko kayo sa lahat ng ginawa ninyo, at para tigilan na ni Wo Yanchen ang pag-atake sa pamilya Lu. Wen Shuyi, alam mo ba kung gaano kita kapuotan? Yang tingin na parang alam na ang lahat, ang taas naman ng iyong pride. Kinaiinisan mo ako, ano naman ang pakialam ko? Bukod pa dyan, ano bang meron ka na? Ipagtatanggol kita. Alam mo ba na ako, gaano mo na ba katagal na gustuhan si Wo Yanchen? Alam mo ba kung gaano ko, karaming pinaghirapan, para maging anak ng pamilyang Lu, at ngayon sisirain mo na lang lahat ng pinaghirapan ko. Mukhang wala po ang ginang. Ang numero na iyong tinawagan ay hindi makontak. Ginoo Wo, anong ginagawa mo rito? Nakita mo na ba si Shuyi? Shuyi, hindi ba't hinihintay ka niya rito? Kakausap lang ako sa mga kasamahan ko. Umakyat para sa isang bagay. Tapos, nalaman kong mali pala ang lahat. Saan ka pupunta? El Yachu. Ayaw sa iyo ni Wo Yanchen. Hindi dahil sa akin, kaya ayaw niya sa iyo. Kundi dahil sa kanya, hindi ka talaga niya gusto. Para lang hindi ako makabalik sa pamilya Lu. Paulit-ulit mo akong sinisiraan. Pinoprotektahan ko lang ang sarili ko. Ikaw ang may gawa. Sinisira mo ang sarili mo, manahimik ka. Ang tigas pa rin ng ulo mo hanggang ngayon. Ano man ang sabihin mo ngayon, ikaw ang may kasalanan. Hintayin natin at tingnan, nang makita ni Wo Yanchen na nadumihan ka, mamahalin ka pa kaya niya. Bitawan mo ako. Pigilan mo yan. Piliin ninyo akong pigilan siya. Wo Yanchen, manggahas ka pang lumapit. Ipaparamdam ko kay Wen Shuyi ang pagkawala. Umatras ka. Yuchu, tumigil ka na. Huwag mo nang ulitin ang pagkakamali mo. Ginagawa ko lang ito para sa pamilya Lu, para kay Wo Yanchen. Ayaw kong sumuko. Huwag mo akong gamitin. Ang dahilan mo'y walang habas. Hindi ko kayo hahayaang maging masaya agad. Bumangon ka na. Bitawan mo ako. Kayo talagang dalawa, ang kukulit ninyo. Kumusta? Parang nabali yata ang buto. Li Yuan, dalhin sila sa istasyon ng pulis. Tiyaking mabubulok sila sa kulungan. Huwag kayong mag-alala, boss. Sisiguraduhin kung pagpasok nila ay hindi na sila makakalabas pa. Tara na. Mabuti naman at hindi naman gaanong nasira ang kamay ko. Grabe, ang tagal ko ring nagpagaling. Hintayin na lang natin ang resulta ng check-up ngayong araw. Uuwi na tayo sa bahay. Sige. Shuyi, kumusta ka na? Dadalawin kita. Ginang Lu, gusto mo lang sigurong tingnan kung napatay na ba kita ng mabait mong ampon. Ang ibig sabihin, paano naman kaya? Ikaw ang tunay na anak ng nanay mo. Siyempre, gusto ko ang ikabubuti mo. Talaga. Pinagbigyan mo sina Lu Yuchu at Lu Xingqi. Pinainom nila ako ng gamot. Halos mapipilay pa nga ako. Hinayaan mo silang sirain ang kwarto ko. At dahil kay Lu Yuchu pa, muntik na akong sampailen. Ginang Lu, talaga bang itinuturing mo akong iyong tunay na anak? Shuyi, pasensya na. Paumanhin. Tapos na ba yon? Umalis ka na. Hindi ko kayo mapapatawad. Shuyi,
Ano ba talaga ang gusto mo para mapatawad mo ako? Nagpapaumanhin ang nanay mo, Ginang Lu. Umalis ka na, huwag ka nang muling guguluhin si Shuyi. Shuyi, pasensya na, anak, ako ang may kasalanan sa'yo. Inumin mo muna yung gatas. Anong nangyari? Hindi mo nagustuhan? Wala. Yan, Chen. Sa buong buhay ko, ikaw at si mama lang ang mga mahal ko sa buhay, at ang mga anak. Huwag kang mag-alala. Kami ang pinakamasayang pamilya. Gabi na. Magpahinga muna tayo. Tamang-tama ang temperatura ng tubig. Pwede nang maligo. Hindi ako maginhawa. Ikaw na ang maghugas sa akin. President Wu. Ang pula naman ng tenga mo. Kusa mo naman itong ginawa. Wow, yeah. Parang excited na excited, pero madaling mapagod ang buntis. Kaya matutulog na ako. Good night. Good night, Wu Yanchen. Pagkatapos nilang umalis ng Jiangling, narinig ko na sa Dongtai sila nanirahan. Nangyari ang ganitong bagay, walang gustong mangyari. Paano nangyari ang ganitong bagay? Sila ang may gawa nito sa kanilang sarili. Masakit ang tiyan ko. Ano pa ang hinihintay mo? Dalhin na natin si Shuyi sa ospital. Tara na. Doktor, kumusta na po? Huwag kayong mag-alala, maayos na ang mag-ina, mabuti naman. Shuyi. Pahinga muna si Shuyi, tiyak na pagod na ang batang yun, mag-ingat ka sa pag-alis. Ang ibig sabihin, gising ka na pala. Kumusta na ang bata? Ayos lang ang bata, huwag kang mag-alala. Tulog na tulog siya buong maghapon. Tingnan mo ang baby. Ang aking matigas na ulo na mahirap turuan sa buong buhay ko. Sa wakas, natagpuan ko na ang mga taong handang magpasakop sa akin. Ngayon na. Wu Yanchen, napakasaya ko.